Mga kababayan ma'am sir, this is John, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is July 2, 2026 at tayo ngayon ay pupunta dito yan sa may SM City North EDSA, sa may dito yan sa may Misamis Santo Cristo, Bagumantay, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Arcangel Sword, sa may Lawang Bato, Valenzuela po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sa lahat. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya nga naman sakasakaliwan po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government of private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pabang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Ma'am Iris po. Ay, nasuwi ako. Ma'am Iris po, no? Yes po. Ayaw ka ba, alis? Bagyo ko na yun. Di ako dyan matulog. Kailan mo ano ng SIM card mo? Ano na sa bumili ka ng, mayroon ba ka na isang SIM card na? Ano kung balance? May bangga.
bagong account mo, ipa-add na lang natin sa GC. Ha? Mag-next pa tayo? Sponsor mas mabilis. Oh, mas mabilis po sa index. Grabe traffic po dyan sa Mindanao.
Survey. Ay, pumasok. Ah.
kanina ng Iglesia ni Cristo, makausap natin ang nakapagsalita ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asilo. Magandang hapon po, Major Asilo, at welcome po sa Armada Balita. Yes po, magandang hapon po. Yes, Major Asilo, kamusta po yung assessment natin sa ginagawa na rally sa Liwas ng Bonifacio? Sa ngayon po, nananatiling payapa, maayos at kontrolado naman po ang sitwasyon sa Liwas ng Bonifacio. Patuloy po yung ating ginagawang monitoring at security deployment at wala po tayong namomonitor na anumang insidente na nangangailangan ng pagtaas ng police response. Hindi po nakadeploy natin yung Suelo Bendea kasi sabi nga, inaasahan na mamaya ay mas dadami pa yung tao. Sa ngayon po, meron po tayong police personnel na nakadeploy na nasa 234 at ito po ay meron naman po tayong mga iba pang mga augmented forces na tumutulong po sa atin para po i-ensure na magiging mapayapa at maayos po yung ating sitwasyon dyan sa Liwas Bonifacio. At sa mga oras na ito, ano po yung crowd estimate po natin dyan sa Liwas ng Bonifacio? Yung trend po ba ay pataas? Yes po, mataas po. As of 5 p.m. po, meron po tayong 3,800 na crowd estimate or yung mga nagkakatipon po dyan sa Liwas ng Bonifacio. Ma'am, curious lang ako, dun sa mga nasaktan na polis, may mga nakasuhan na ba po ba dun sa EDSA? Di ba nagkaroon na insidente na pinasutok na polis, may naipit ng sakyan? Kamusta po yung mga cases po na yun? Sa hapon po ay nirelease na po yung ating apat na aresto bilang dahil po ginagawan hinahanapan pa po kumbaga ng mas maraming ebidensya, nangangalapan ng mas maraming ebidensya ang QCPD para po ensure na airtight po yung magiging i-profile na kaso po dito sa ating mga mga inarestong suspect. Sino nga daw? Una rin kayo, total na dyan na kayo, ako na rin yung pagkakataon na kayo ng reaksyon sa sinabi po ni former Senate President Franklin Drilon na nagkaroon ng parang failure na intelligence. Kasi nga, hindi natin na-anticipate na magkakaroon ng gano'ng kalaking rally na isa sa gawa sa EDSA. Ano po ang reaction po ng NCRPO dyan? Hindi naman po nagkaroon ng failure of intelligence. Meron naman po tayo naging pag-anayin na po yung exact kung date kung kailan po magaganap itong pagtitipon na ito yung kung hindi natin point ng pamunuan. Pero po nakaready naman po ang NCRPO mo kaya po as early as 3 a.m. ay nakapag-deploy po tayo ng tao doon sa EDSA. Bago pa man po yung hindi lang yung mga participants po doon sa programa sa EDSA. Ma'am, ganito, kumbaga hindi naman to kasing katulad ng major thoroughfare tulad ng EDSA, pero importante pa rin yung kali na yan sa harap ng Liwas ng Bonifacio. Ito si Mama Hanggang Dayo. saan lang pwede yung mga rallyista, hindi sila pwedeng umarap sa kalsada. Hindi po sila pwedeng umarap sa kalsada. Meron po tayo mga areas na designated lamang para po dito sa ating mga magtitipon para dito sa kanilang mga programa. Meron po tayo mga police na nag-a-assist para i-ensure na hindi po sila lalampas doon sa ating mga kalsada at kakasanggawan sa ating mga commuters at sa ating mga motorista. Ma'am, hihingin ko na po ba tayo kung hanggang kailan po Pangit, no? Pangit. sinasabi nga, freedom park yan, so hindi kailangan ng permit. At marami nag-speculate na baka hanggang ako din ay nag-press po sana simula ng impeachment trial. Hihingin ko na po ba kayo kung gaano katagal daw itong rally na ito? Sa ngayon po wala pa po tayong confirmation kung hanggang kailan po Tahimik lang po kanilang ng gagawin na ano. programa. Kami po ay nakamonitor lamang sa ang mga susunod na kalagayan. Kasi kaya nga po lang sabi niyo, freedom park ito, pwede po silang mag-stay hanggang hanggang kailan gusto nila. Pero syempre po, meron pa rin po tayo mga ipapatupad kagaya po ng curfew na dapat po ay sundin pa rin po nila kung sila po ay mananatili dun sa area ng Liwas ng Bonifacio. Pwede nyo ano yung about sa curfew na yan? Ano yung nakapaloob po dyan? I mean, bawal yung mga kumbaga yung mga minor de edad na sumali sa rally na natin kami naabutan ng curfew hours. Tama po, curfew naman po natin ay para sa mga minors pa natin. So yun pong mga minors na posibleng pakalat-kalat pa po or nandyan pa po sa area na maaari po silang makita pero may mga pagkakataon po syempre na yung mga minors na yan ay kasama yung kanilang mga guardian or yung kanilang mga parents ay iba na rin po ang magiging approach po natin dyan. And ma'am, although I don't know
pwede kayo mag-comment pa, pero kumbaga alam ko sa kasama sa operational procedures nyo, kung na meron din pa kayong kinalat ng mga non-uniform personnel, kumbaga syempre kailangan Kanina. makita nyo Kanina na. kung yung seguridad dun sa loob, baka napasok din itong grupo na ito at nais-siguraduhin yung ginagawang kilos protesta dyan. Yes po, yung deployment naman po natin ay meron po tayong ipinapakalat na mga civilian personnel po natin o yung mga hindi uniformado natin mga nangangalat ng impormasyon para po magkaroon pa tayo ng dagdag na kaalaman or impormasyon po sa nagaganap ng mga kapitid po. May tanong na lang po, Major, although incident sa Manila to, ang problema nga ay malapit naman ito dyan sa Malacanang. So paano po yung contingency plan natin? Alam natin nung nakaraang araw ay nagkaroon tayo ng blockade dyan sa may area ng Malacanang. Ngayon, paano ho ang gagawin natin? Kung sakali, kung magpasya sila na mula iwasang Bonifacio ay lumipas sa Malacanang, paano natin i-contain po? Ngayon po, hindi lamang naman po yung ating nakadeploy dyan sa area ng Iwasang Bonifacio. Meron po tayong nakakalat ng mga police personnel dun po sa ating mga identified current sites. Kasama na po dyan yung ating, kasama na yung Sino? ng Menjola. Meron po tayong deployed Bakit personnel ano dyan. sabi? At syempre, nandyan po yung ating mga physical barriers na itinatag po in case Ba't ano sabi sa akin? magkaroon po ng bigla ang pagpunta ng motorista or ng mga protectors. So, meron po tayo nakakatag na proactive security measures para ensure na hindi po tayo mag-police. Okay na po, maraming salamat po sa oras na binigay nyo din sa Armada Balita. Police Major Hazel Asilo, ang spokesperson ng NCR. Magandang hapon ulit at mabuhay po kayo. Ganit po. Sumita ng tatlong grade 11 students sa Buanga City matapos mahuli sa panalaksa ang umano'y pangpupuli ng mga estudyante. Yan ang mga katang balita ni Jam Nueva. National High School. Nag-deploy ang Barangay Kabanway na himunatanon para sa bag inspection ng mga mag-aaral bago pumasok sa paaralan. Kala ko 20 pataas. Yung ano, pest control. Seven. Inilibing na ang huling biktima ng mass shooting sa San Jose National High School sa Tacloban City. Naniniwala naman ang mga magulang ng biktima na hindi sapat sa dapat pag-asa lang 25 to? 85. sa mga menor de Sige, edad sir. na suspect sa pamamaril. Yan ang umaarangkadang balita. Ron Chu. Dinala na sa kanyang nilantungan ang 14 na taong gulang na dalagitang si Julian Sisepara, isa si Sisepara sa mga pinaslang sa San Jose National High School mass shooting noong Enero 22 ng umaga. Ayon sa kanyang ina, ipagpapatuloy nila ang Monday. panawagan sa paggamit ng katarungan. Hindi pa rin kasi nila matanggap Monday. ang naging hatol sa 14 na taong gulang na suspect na
na nasa Rehabilitation Center lang ng DSWD alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Act. Inalala naman ng ama nito ang pangyayari ng umagang iyon na hindi raw niya inaasahan na isa sa magiging biktima ang kanyang anak. Gayunpaman dahil kinutuban siya sa posibleng nangyari ay minarapan nito ang puntahan ng anak sa paaralan at doon na nakumpirma ang sinapit nito. Nagdidalabati naman ang mga kamag-aral, kaibigan at pamilya ni Julian C. Sa kanila ngayon ay justisya ang napanagot pati ang magulang ng mga sospek. Sesepara ang kumuha ng viral video ng kanyang kamag-aral na si Chris Lawrence Fabian na sinubukan nilang ang pintuan ng kanilang silid-aralan upang hindi makapasok ang mga sospek. Kahapon, inilibintin ang isa sa mga biktima na si Nicole Lasso sa ospital na pumanaw sa Lasso matapos magtamo ng tamang baril sa katawan. Habang noong June 30 naman, inilibing si Fabian. Ako si Bruce ng PTV News, nagseservisyo para sa Pilipino. Nananakasin ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pag-monitor sa iba't ibang social media platforms kasunod ng rally na isinasagawa ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon sa CICC, nakita ng kanilang Threat Monitoring Center ang paggamit ng negatibong public sentiment sa social media, partikular sa matinding traffic na dala ng kilos protesta. Tiniyak naman ang ahensya na magpapatuloy ang kanilang round-the-clock online surveillance para sa agarang paglutas ng anumang fake news. Iniuwi ng CICC ang publiko na i-report ang anumang pinag-iinalaang disinformation sa na may kaugnayan sa protesta sa pamamagitan ng hotline 1326. Inambala ng isang security threat ang bagong silangan National High School sa Quezon City kanina. Una nang kumalat online ang balitang may nangyari sa malulog sa loob ng paaralan dahilan para sunduin ng ilang magula ang kanilang mga anak. Pero ayon sa Quezon City Police District Station 13, false alarm ito. Kinumpirma naman ni Barangay Bagong Silangan Chairman Wilfredo Vilitara na fake news ang mga napaulat sa bansa ng saksakan o barilan sa paaralan. Iniimbestigahan na ngayon ng pulis at mga opisyal ng eskwelahan ang insidente. Pinag-aaralan na ng Department of Justice ang posibleng legal framework para matugunan ang lumalalang bangkada ng tinatawag na nihilistic violent extremism kasunod ng mga insidente ng karahasan iniugnay sa online radicalization ng ilang kabataan. Kaya tiniyak na DOJ na hindi basta-basta ituturing na terorista ang mga menor de edad. Yan ang umarangkatang balita ni Mari Ocampo. Mula sa Tacloban school shooting hanggang sa iba pang kaso ng karahasan iniuugnay sa online radicalization ang kabataan na kinikilala ngayon ng Department of Justice. Ang lumalaging banta ng nihilistic violent extremism o NVE. Ayon sa DOJ, wala pang partikular na batas sa Pilipinas na tumutugon sa ganitong uri ng karahasan. Kaya pinag-aaralan kung kailangan ng magkaroon ng hiwalay na legal framework upang habulin hindi lamang ang mismong salarin kundi maging ang mga nasa likod ng online
network ni Senator Rodante Marcoleta kung isasamang umano'y 75 million pesos na natanggap niya. Ito ang isa sa mga naging batayan ng Ombudsman sa pagpapaliwanag kung bakit naniniwala itong may sapat na basehan ang kasong plunder na isinampa laban sa senador. Nagbabalik si Mari Ocampo. Isa sa mga binigyang diin ni Assistant Ombudsman Nico Clavano ay ang epekto ng umano'y 75 million pesos na natanggap ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon kay Clavano, kung idaragdag ang naturang halaga sa nakasaad sa SALN ng senador, halos madodoble ang kanyang naitalang net worth. So to accept an amount that would double your net worth is significant enough for you to declare either in your SOSE or your SALN. Yun lang. So if there is any defense, I think that is a matter of defense that should be given to the courts to decide that. Dahil dito, sinabi ng Office of the Ombudsman na ang ganong kalaking halaga ay inaasahang dapat na ideklara sa opisyal na financial disclosures ng isang opisyal ng pamahalaan. Nanitigan din mismo si Ombudsman Boying Rimulya sa gumugulong na investigasyon pagdating sa senador. Sir Roberts, just to connect with justice in some of the people, but it's also nothing has changed. You were fired, you were fired. Samantala, nananawagan ng Office of the Ombudsman sa abogado ng Asian ex-bodyguards na si Attorney Balico. In fairness, mag-cooperate sila. Kaya lang, pag pirmahan na, hindi na nila pinipirma hanggang hindi pa ma-review ng abogado daw nila. Depensa raw ng mga ex-bodyguard, kailangan munang tumaan ito sa kanilang abogado. Since June 20, nung binigay na namin yung affidavits or yung draft affidavits kay Attorney Levy Balico, he seems to be delaying the signatures of the money. We would just like to urge sana the clients to just come over. Ayon sa Ombudsman, nais na lang nilang magkaroon ng progress ng kanilang investigasyon pagdating sa anomalous flood infrastructure. Sa susunod na linggo ang panibagong deadline na inilatag ng Ombudsman para sa mga naturang affidavit matapos ang dalawa umanong delay mula sa kanilang kampo. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa BPO. Ikinagulat ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang posibilidad na maging state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kaugnay ng posibleng pagsasampa ng kaso ng maanomalyang flood control project. Sa pagkakataong ito, makakausap natin ang tagapagsalita ni late Congressman Romualdez na si Attorney Ade Fajardo. Magandang gabi po at welcome back sa Alangkada Balita, Attorney Fajardo. Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi po sa lahat ng inyong manonood. Yun na nga po, tinanggap na ng Office of the Ombudsman si former DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang state witness sa issue ng flood control. Gaano po ba ang kalaking banta ito sa inyong kampo? Number one po, namin po ay nagtataka kung bakit at this stage still, mga almost 1 year na simula itong investigation sa flood control ay bigla na lang naging state witness itong si former Secretary Bonoan po. Hindi po namin inaasahan ito dahil nga po ang dating Speaker Martin Romualdez ay hindi po nagkaroon ng kahit anong klaseng ugnayan dito kay Secretary Bonoan with respect to the flood control project. Especially doon sa allegation na may anomalya. Wala po silang direkta ugnayan, personal na ugnayan, or even indirect na ugnayan. Kaya ito po ay nakakapaglaban at sa amin ay hindi nararapat po at this time. Yun nga sinasabi nyo nga na walang koneksyon never na ituro ni former Secretary Bonoan itong si former Speaker Romualdez. Pero ngayon state witness na siya. Kayo ba ay nababahala na baka magbago ang kanyang mga testimonya? Isang pong posibilidad yan. Kasi lalo na po na siya po ay nasa sentro may usapin na ito. Imagine, sa mga admissions on record po
ang sinasabi, may naman ba? By virtue of his office, he was Secretary of the Department of Public Works and Highways. No? So kung siya, ganun amount, no? Ganun kalaking pera, supposedly nakuha niya dito sa flood control anomalies, paano po ang kanyang objectivity? Hindi po ba pumapasok ang parang interest of self-preservation? No? Hindi natin siya masisisi. Siyempre, si Secretary Bonoan ay more than 80 years old na po. No? Ang karamihan sa atin, at this time, we want to spend them with the remaining lives, the remaining years of our lives with our loved ones. No? Pero sa ganitong environment, na siya ay nasa hospital arrest, may possibility na actual detention. No? Kung bumalik siya sa kanyang mga karamdaman o matapos yung mga tests on himself, medyo doon po, medyo magkakalakad po ito mga development ngayon. O ano po bang mangyayari kapag ginawang state witness ang isang itinuturong sakot? Katulad nitong tinuturing na dapat sanang big fish, itong si former DPWA Secretary Manuel Bonoan. Well, alam po natin yun, no? Sa mga grupo, ang isang state witness ay madi-discharge. Siya ay mapakawalan sa langit at dahil siya makakawala. No? In exchange for his testimony. Kaya nga po kami ay nakabala dahil hindi lamang si Secretary Bonoan ang in-effect state witness na yun. Lahat na mga involved na directly. Undersecretary niya, ang mga district engineer, assistant district engineer na ngayon ay nagtestigo na po sa Bigan Bayan. Lahat po sila ay state witness na. Parang wala na pong matitira sa DPWH na siya ay sentro nitong sindikato na magiging o mapanakot sa kanilang kasalanan sa bayan. Yun po ang malungkot na pangitain na nakikita na. At marami rin pong progresibong grupo sang-ayon sa inyo na kung pwede raw bawiin yung pagiging state witness ni former Secretary Bonoan. May paraan pa ba para Magandang gabi, Pilipinas! Kumbinsido ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na ang grupong 764 ang nasa likod ng pagre-recruit ng mga bata sa Asia kasama ng Pilipinas para gumawa ng karahasan sa pamamagitan ng online games. Samantala, hindi pa pinapayagang bisitahin ng kanilang magulang ang 2 minor de edad na sangkot sa pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban. Nagpapatrol, Johnson Manabat. Mas mahigpit ngayon si Jenny Rose sa pagbabantay sa ginagamit na gadget at nilalarong online games ng mga minor de edad na anak. Nakuha rin naman po kasi lang nililimitahan ko lang po talaga. Sabi ko sa kanya, pag galing mo ang school, tsaka ka lang mag-gadget. Tapos pag hindi ko siya pinupull card. Pero may time na kapag yung gustong-gusto niya, doon siya nagwawala. Aminado siya na matapos ng pamamaril ang 2 minor de edad na estudyante sa Tacloban City, Kamakailan, kakabaka pa siya para sa kaligtasan ng mga anak sa tuwing ihahatid ng mga ito sa eskwela. Naghain na si Senate President Sherwin Gatchalian ng resolusyon na layong imbestigahan ang epekto ng online gaming platforms at social media sa mga bata. At kung may kaugnayan nga ba ito sa pagtaas ng mga karahasan sa eskwelahan na sangkot ang mga estudyante. Layo nito na makalikha ng batas na magbibigay proteksyon sa mga bata sa negatibong epekto ng pagiging lantad sa online games at social media. Sa pagdinig ng Senado, lumabas na posibleng may isang grupong nasa likod ng pagre-recruit ng mga kabataan para magasig ng karahasan sa pamamagitan ng mararahas na laro online. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, kasama ang Pilipinas sa mga bansang target ng grupong ito. Yes, 764 is one of the extremist groups that has been targeting children in Southeast Asia. It's part of a bigger subset or a bigger group, all with extreme violent ends and terroristic acts.
as its motive. They also infiltrate other games. Tinitingnan nila yung mga bata na predisposed na to these kinds of behaviors, violent behaviors. First contact nila is with parenting. Tapos pinoprofile na nila. Pero, kahit pa mga minor de edad ang nasasangkot sa ilang insidente ng karahasan kamakailan, tingin na isang criminal justice expert, hindi mariresolba ang problema sa pamamagitan ng pagbaba ng age of criminal responsibility. Hindi po totoo na walang pananagutan ng mga bata. Bakit po ayaw natin babaan ng 10, 11, or 12? Yung mga bata sa ganyang edad, hindi pa po sila fully developed ang kanilang brain, hindi pa nila alam maigi yung tinatawag na right or wrong, emotional regulation. And these are the stage that they are easily manipulated by other people. And in fact, there are some evidence to suggest that they were preyed upon. We do not excuse murder, that's murder. They have to be penalized, but this penalty should account for their developmental differences. Isinusulong din ng Department of Justice na magkaroon ng batas at bumuo ng interagency body na tututok sa tinatawag na nihilistic violent extremism o NVE. Mas maganda talaga kung may isang batas na buo at particular para sa problema na gagamitin natin na hindi lang pinaparusahan bilang kriminto. Tinitingnan din lahat ng ibang aspeto na sinabi natin, no? Yung protection ng mga bata, koordinasyon sa mga ibang bansa, at yung mga iba pang aspeto ng NDE. Samantala, nananatiling magkahiwalay ng kwarto sa kanilang rehabilitation facility sa Tacloban ang 14 anyos at 15 anyos na sangkot sa pamamaril sa mga kapwa nila estudyante ayon sa Department of Social Welfare and Development. Maging ang mga magulang ng dalawang bata, hindi pa rin pinapayagang mabisita sila. They are detained there. Ibig sabihin po, detained sila sa loob and they will undergo standard activities na uniform protocol. Sa Tacloban case po natin, yung dalawang bata po, 14, may separate room po sila. Hindi sila hinalo sa iba pang mga residents ng RMC. Meron po sila exclusive na house parents. Meron po exclusive na mga psychologists na talagang nakatutok sa kanila. And even the case manager nila yung social worker. So may intensive ang kanilang intervention doon sa dalawang bata. Sa datos ng DSWD, mula 2023 hanggang ngayong taon, higit 1,000 children in conflict with the law ang nasa kanilang mga rehabilitation center. Pinakamarami rito ay nasa Region 4A o Calabarzon na mayroong 203. May 72 naman ang inilipat na sa regular na jail facility. Maliwanag ng kagawaran, mas maraming CICL ang nasa naturang rehiyon dahil doon din matatagpuan ang pinakamalaki nilang rehabilitation facility. Ang bawat minor offender, sabi ng DSWD, binibigyan ng intervention program at mayroong focus rehabilitation plan. Kalimitan tumatagal ng 346 days ang pananatili ng bata sa isang rehabilitation facility bago muling payagang makabalik sa community o reintegration sa laya. At kung kinakailangan, pagdating ng hustong gulang, ililipat sa regular na kulungan para pagsilbihan ng kanyang sintensya. Johnson Malabat, ABS-CBN News. Inilibing na ngayong Huwebes ang isa pa sa mga nasawing estudyante sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Inihatid ng mga kapamilya at kaibigan ang labi ng biktimang si Joyancy Separa sa uling hantungan sa Holy Cross Memorial Cemetery. Napuno ng emosyon ng pamilya Separa sa libing ni Joyancy. Ibinahagi ng kanyang amang si Jaime na nangihinayang siya na hindi niya natulungan ang anak nung nabaril sa loob ng paralan. Nauna nang nailibing ang mga biktima ring sina Chris Lawrence Fabian at Nicole Dazo nitong Miyerkules o Martes at Miyerkules.
Nataranta ang mga mag-aaral at magulang sa Bagong Silangan High School sa Quezon City matapos makarinig ng anilay tila putok ng baril at makatanggap ng mensahe ng umano'y pagta sa seguridad. Naglabasan ng kanilang classroom ang mga estudyante at napasugod ang mga magulang para sunduin ang kanilang mga anak dahil sa komusyon bandang alas 9 ng umaga ngayong Huwebes. 5 mag-aaral ang nahirapang huminga pero agad nabigyan ng atensyong medikal sa klinik. Linaw naman ng Quezon City Police District na walang nangyaring pamamaril o pananaksak sa naturang eskwelahan. Ayon pa sa principal ng eskwelahan, bumagsak na boulder o malaking bato mula sa kalapit na construction site ang posibleng narinig at hindi putok ng baril. Tinututukan na rin nila ang umano'y kumakalat na mensahe na may estudyante nilang masasaktan kaya inigpitan na nila ang seguridad sa eskwelahan. Dobleng sakit sa katawan ang inabot ng isang lalaki sa Antique matapos nabangga ng tricycle at nabundol pa ng isang motorsiklo. Sa Cebu City naman, sugatan din ang isang traffic enforcer matapos mag-hit and run ng SUV. Ang insidente sa pool sa CCTV. Nagpapatrol, Ani Perez. Sa kasagsag pa ng masikip na trapiko sa Barangay Capital Site sa Cebu City, pinahinto ng traffic enforcer ang SUV na ito. Pero imbis na tumigil, dumiretso ang SUV at nabundol ang enforcer. Kahit sa kanto na lang. Sa kasada ang Ganyan lang enforcer sa na gumulong palayo sa sasakyan. Huminto pansamantala. Ma'am, anong tatagusin po ito? Pero Ano yan, sir? nilalayan naman ang dalawang tao ang Kapag dire-diretso po, Ah, papunturin na yan, sir eh. punto rin? Oo. Parang mas okay sa punto rin kasi doon, ano? Oo. Dinaanan natin doon. Traffic kasi, sir. Oo nga. Pwede rin, pasang ka na ba niyan, sir? habulin ng isang pedestrian. Ano na? Kasi kung ano... Pabalik sana ako doon kaso traffic eh. Kung Karahatan ano, na lang siguro muna. dito, dire-diretso, sir, sa may Vista Verde ka. Ito. Paano na yan? Kung saan tayo SM North. Okay. 300 na lang, sir. Eh, yung ano pala? Pasama na. 300 na lang. Ay, dalawa pala. Nagkamali. May parang subdivision dyan, sir, yung Vista Verde. Oo. Labas niyang pa Commonwealth. Na makalabas ang mga pasahero ng isang pampasaherong bus na nagtiyag sa National Highway sa Barangay Tuburan Lunes ng hapon. Ang ilang pasahero sa mga bintana na ilusot para Tama. Please po, ingat po. God bless po. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. Ingat. God bless. Paalam po muna pansamantala at tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paano po?